Humina na ang bagyong Inday na nasa extreme northern Luzon pero ang habagat napalakas ng bagyo. Dahil dito apektado ang malaking bahagi ng bansa ng mga pag-ulan. Alamin natin ang latest update ng lagay ng panahon mula kay Justin Ignacio live mula sa Pag-asa. Justin. Jack, andito nga tayo ngayon sa Pag-asa kung saan base sa pinakahuling update ng ahensya alas 5 nitong hapon, huling namataan ang bagyong Inday sa layong 525 kilometers east-northeast ng Itbayat, Batanes. Taglay nito ang lakas ng hangin na 140 kilometers per hour na may pagbugsong 170 kilometers per hour. Mula naman sa yellow rainfall warning, itinaas na nga rin ng Pag-asa sa orange rainfall warning ang Metro Manila sa susunod na 2 hanggang 3 oras. Ibig sabihin nito, nagbabanta ang matinding pag-ulan, pagbaha at pagguho ng lupa. Samantala nakataas naman sa wind signal number 2 ang Batanes, eastern portion ng Babuyan Islands at northeastern portion ng mainland Cagayan. Wind signal number 1 naman sa ilang bahagi ng Babuyan Islands, ilang bahagi pa ng Cagayan, Isabela, Apayao at northern portion ng Abra. Gayon din sa Kalinga, eastern portion ng Mountain Province, eastern portion ng Ifugao at Ilocos Norte. Tila hindi pa nararanasan ang mga pag-ulan nitong Biyernes ng umaga sa Metro Manila. Pero nang sumapit ang alas 11:30 kanina, bumuhos na ang mga pabugso-bugsong mga pag-ulan. Ayon sa Pag-asa, bagamat walang direktang epekto ang bagyong Inday sa bansa, palalakasin naman ng habagat ang mga pag-ulan lalo na dito sa Metro Manila. Sa panayam ng DZMM Radyo Patrol sa East 30 kay Ana Solis, Chief ng Climate Monitoring and Prediction Section ng Pag-asa, hindi lamang ito sa Metro Manila, kundi maging sa ibang parte pa ng Luzon, lalong-lalo na sa western section at ilang bahagi pa ng Mimaropa. So sa ngayon, ang forecast natin ay posibleng magdulot yung ating enhanced habagat ng at least mula ngayon hanggang Sunday. Posible pa rin pong mga maulan, lalong-lalo na po dito sa may parte ng Occidental Mindoro and Antique. May direktang epekto naman ng bagyo ang Batanes, kaya't itinaas pa rin ng Pag-asa ang signal sa lugar na ito. Mula Super Typhoon, humina na ang bagyong Inday sa typhoon category na lamang at inaasahang babaybay palabas ng Philippine Area of Responsibility patungong mainland China. 2 namang low pressure area ang binabantayan ng Pag-asa ngayon. Sa ngayon, meron po tayong 2 nakikita na tropical cyclone-like vortices po ang tawag natin. So dito sa may west at dito sa may east. So yan po na possible na, na hindi man siya maging ganap na bagyo dahil mababa pa yung likelihood ng or probability siya na maging bagyo, pero possible pa rin siya na maging low pressure area na posible makapagpaunlan or makapagpa-enhance ng ating habagat. Patuloy namang pinag-iingat ng ahensya ang publiko, maging handa at parating maging updated sa lagay ng panahon. Jack, inaasahan naman na bukas ng umaga o tanghali lalabas ng Philippine Area of Responsibility itong bagyong Inday patungo sa east ng mainland China. Pero dahil sa habagat, magtutuloy-tuloy pa rin ang mga pag-ulan hanggang Linggo. Sa katunayan, posible pa nga raw yang mag-extend sa mga susunod pa na araw. Bahagya namang makikita ang improvement sa lagay ng panahon sa Martes, pero magtutuloy-tuloy pa rin ang mga pag-ulan. Balik sa'yo, Jack. Okay, maraming salamat, Justin Ignacio.